Breaking news mga kababayan, US lulusob na sa Iran. Russia at China kumikilos na. ₱12,000 na ang pinapatay sa Iran. Yan ang ulat ng Iran International ngayong umaga. Sa dami ng opsyon ng rehimen sa Iran para patigilin ang protesta, tila mas napili nilang paliguan sa dugo ang buong bansa. Mula sa mahigit 200 lamang noong isang linggo, lumobo na ito sa 12,000 sa loob lamang ng 3 araw, mula January 8 hanggang 10 na pagkawala ng internet sa bansa. Kaya naman kinausap na ni Pangulong Trump si Elon Musk para lalong palakasin ang internet connection sa Iran gamit ang Starlink. Pero ayon sa mga report, nagtutulong-tulong ang China, Russia at Iran para guluhin din ang Starlink ni Musk. Ayon sa Iran, nasa 80% na umano ang disruption na nagagawa nila sa Starlink. Maraming salamat sa teknolohiyang ipinadala ng Russia at China. According to Iran Wire, an independent online news platform, over 80% of Starlink's internet traffic has been disrupted. Israeli journalist Emily Schrader noted that Starlink activity in Iran had been completely jammed. The Iranian regime has reportedly activated a military-grade kill switch to jam Starlink. Experts say the sophisticated jamming technology could likely have been supplied by China or Russia. China has simulated using drone swarms to jam Starlink over Taiwan-sized areas and invested heavily in its Beidou system. However, actual offensive anti-GPS operations remain unconfirmed. Patuloy din ang crackdown sa mga grupo o mga individual na gumagamit ng koneksyong ito. At dahil tila walang tigil na inuubos ng Iran ang pasensya ng Pangulo ng Estados Unidos dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga pinapatay, nagpulong ngayong araw ang administrasyon ni Donald Trump para pag-usapan kung ano ang posibleng parusa na ipataw sa Iran. At habang pinag-uusapan ito, isang post naman sa social media ang iniwan ng Pangulo para sa mga taga-Iran. Mga makabayang Iranian, ipagpatuloy ninyo ang pagpoprotesta. Kunin ninyo ang kontrol sa inyong mga institusyon. Ilista ninyo ang mga pangalan ng mga mamamatay tao at mga abusado. Magbabayad sila ng malaki. Kinansela ko na ang lahat ng pakikipagpulong ko sa mga opisyal ng Iran hanggang sa ihinto nila ang walang saysay na pagpatay sa mga nagpoprotesta. Paparating na ang tulong. Make Iran great again. Muli namang inulit ni Trump ang kanyang ipinost sa isang talumpati na kanyang ginawa ngayong umaga. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. I say, make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. And it's all very fragile. Batay sa mga post na ito, naniniwala ang mga eksperto na tila nasa huling yugto na ng pamumuno ang rehimen sa Iran. Batay na rin sa sinabi ni Trump na kunin na ninyo ang inyong mga institusyon. Ito anya ayon sa mga eksperto ang nagpapahiwatig na desidido ang Pangulo na tapusin na ang Iranian regime. Isa ang airstrike sa mga posibleng opsyon na pinag-usapan ng administrasyon. At kaugnay nito ay meron na ding mga ulat na tumataas na ang aktibidad ng mga eroplanong pandigma sa Al Udeid Air Base ng US sa Qatar, gaya ng mga refueling plane at B-52 bombers. Ayon sa ulat ng India Today, nakita ang mga eroplanong ito malapit sa Iranian airspace. Pero tila may nakikitang problema dito. Wala kasi ngayon sa Middle East ang mga aircraft ng US. Ang isa ay nasa dagat Caribbean at nakabantay pa sa Venezuela. Ang pag-atake ng walang carrier group ay malaking panganib at lilimitahan din nito ang firepower ng Estados Unidos. Pangalawa, nangako ang Iran na kapag inatake sila ng US, bobombahin din daw nila ang mga US bases sa Middle East at maging ang Israel. Dapat mong malaman na kapag gumawa ka ng anumang aksyon para atakihin ang Iran, lahat ng mga occupied lands at mga military bases and centers, ganun din ang mga barko ng Amerika sa rehiyong ito,
ay magiging lehitimong target na namin. At dahil inamin mo na may intensyon ka na gumamit ng mga military aggression laban sa bansang Iran, hindi kami kikilos pag inatake nyo lang kami gaya ng karaniwang patakaran ng pagdepensa. Kikilos na kami kung kinakailangan kapag meron kaming naramdaman na mga palatandaan o mga senyales na meron ng mga banta na nakapalibot sa amin. الله أكبر الله الله مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر Dahil dito, nag-aalala na ang mga bansa sa Middle East sa posibleng pag-atake ng US sa Iran at isa sa mga tumututol dito ay ang bansang Qatar. Pero syempre, na kay Donald Trump pa rin ang huling desisyon. Pero kung matutuloy man ang airstrike, posibleng maging target ng US ang mga kampo ng mga IRGC sa lungsod ng Tehran, Isfahan, Mashhad at Shiraz. Posible ring targetin ang mga pabrika kung saan ginagawa ang mga ballistic missiles o ang mga infrastruktura ng gas at langis sa Iran gaya ng Krag Island, South Pars at Bandar Abbas. Ang Bandar Abbas ang siyang pinakamalaking gas field sa buong mundo. Maliban sa airstrike, isa rin sa mga barahan ni Pangulong Trump ang cyber attacks at disinformation campaign para guluhin at pahinain ang rehimen sa Iran. Sa cyber attack, posible umanong putulin ng Estados Unidos ang koneksyon ng rehimen sa buong bansa para mawalan na ito ng komunikasyon sa lahat ng mga Iranian o sa mga tao at organisasyong sinusuportahan nito. Pwede ring targetin ng cyber attack ang IRGC, partikular ang Basij na pinakamalupit na paramilitary ng IRGC. Gamit ang cyber attack, pwede umanong isabotahe ang operasyon ng IRGC at ng Basij sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga maling impormasyon na magdadala sa kanila sa mga patibong at sa mga maling lokasyon habang lumalakas naman ang protesta. Isa ring opsyon ang covert operation o influence operation. Opsyon din ang direktang sanction sa mga opisyal ng Iran o ang assassination lalo na sa leader ng Islamic Republic na si Ali Khamenei. Pero hindi opsyon ng Pangulo ang pagpapadala ng sundalo o ground troops gaya ng ginawa niya sa Venezuela dahil masyado umanong mapanganib kung gagawin ito sa Iran. Kung matatandaan, minsan nang nagpadala ng rescue mission ang US sa Iran noong panahon ni Pangulong Jimmy Carter, pero nabigo ito. Samantala, habang hinihintay pa ang aksyon na gagawin ng Pangulo, una nang nagpalabas si President Trump ng utos para sa lahat ng mga bansa kung saan inuutusan sila na huwag nang gumawa ng anumang transaksyon sa Iran. Sino mang bansa na lalabag sa utos na ito ay papatawan daw ng 25% na dagdag buwis sa lahat ng kalakal na dinadala nila sa US. Sa pool naman sa patakarang ito ang China, United Arab Emirates, Turkey, Brazil, Russia at India. Nagpahayag na ng matinding pagtutol ang embahada ng China sa patakarang ito at sinabing ipaglalaban nila ang kanilang lehitimong karapatan at mga interes. Umalma din ang Russia sa posibleng gawin ng Amerika sa kanilang kaalyado na Iran. Ayon sa Russia, hindi katanggap-tanggap ang mga banta ng US sa Iran, partikular ang paglulunsad ng isang military strikes. Ang mga ganitong aksyon ayon sa Russian Foreign Ministry ay isang subversive external interference o mapanirang panghihimasok ng isang puwersang panlabas. Bukod dito ay nagbabala din ang Russia. Dapat maintindihan ng mga taong nagbabalak gamitin ang kaguluhang ito na inudyukan ng mga puwersang panlabas na kapag inulit nila ang agresyon na ginawa sa Iran noong 2025, magdudulot ito ng matinding resulta sa sitwasyon ng Middle East at sa seguridad ng lahat ng mga bansa sa mundo. Pero sa likod ng mga protesta, napag-alaman na dumating sa Iran ang ilang mga military transport aircraft galing Russia at Belarus. Kasabay nito ay may mga dumating din sa Iran na mga Mi-28 attack helicopters. Sakay naman ng mga cargo aircraft ng Russia ang mga Spartak armored vehicles. Ayon sa mga analyst, ang ganitong klase ng mga armas
ay hindi ginagamit para sa pagpapatigil ng protesta. Ginagamit ito sa mas malawak pang operasyon. Bagaman hindi pa malinaw kung anong aksyon ang gagamitin ng US laban sa Iran, nanawagan naman ang State Department ng US sa mga Amerikanong nasa Iran na lumikas na. Masyado na daw kasing delikado ang nangyayari sa bansang ito. Sinabihan din ang mga Amerikanong nasa Iran na pwede muna silang magtungo sa Turkey o sa Armenia. Ayon sa abisong inilabas ng US State Department, lumikas na sa Iran ngayon. Magkaroon ng plano kung paanong makakaalis sa Iran na hindi umaasa sa tulong ng gobyerno ng Estados Unidos. Para sa mga hindi makakaalis, dapat silang humanap ng ligtas na lugar sa loob ng kanilang bahay o sa iba pang matibay at ligtas na gusali. Maghanda ng sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang mahahalagang gamit. Iwasan ang mga demonstrasyon, panatilihing mababa ang mga galaw o low profile at maging alerto sa paligid. Ugaliin ding nakasubaybay sa mga local media news para sa mga pinakabagong balita. Maging handang baguhin ang mga plano kung kinakailangan. Panatilihin din na may charge ang mga telepono at manatiling may komunikasyon sa pamilya at sa mga kaibigan para maipaalam ang kalagayan. Mag-enroll sa Smart Traveler Enrollment Program or STEP para makatanggap ng pinakabagong mga update tungkol sa security ng Iran. Isa sa mga hinihintay ng Pangulo bago nito isakatuparan ang kanyang plano laban sa Iran ay ang eksaktong bilang ng mga namatay doon. Ayon sa Pangulo, hinihintay na lang niya na maibigay sa kanya ang eksaktong numero at kikilos sila batay sa nararapat. Naiisip ko ang Iran kapag nakikita ko kung paanong namatay yung mga nandun. Kaya siguro kukunin muna natin yung eksaktong bilang, mga 20 minuto. Malalaman natin kung ano talagang nangyari dyan sa patayan na yan. Mukhang matindi ang patayan pero hindi pa tayo sigurado. Malalaman natin ito sa loob ng 20 minuto at kikilos kami ayon sa resulta. Sa ngayon ay alam na ng Pangulo kung ano ang eksaktong gagawin sa Iran. Buo na ang plano at ang hinihintay na lang ay ang go signal gamit ang mga kinakailangang impormasyon mula sa Iran. Sa katunayan, nakapagbigay na rin si Pangulong Trump ng ideya kung anong uri ng parusa ang ipapataw niya sa bansang Iran. Paggising ng mga Amerikano kaninang umaga, nakita nila na sinasabi ninyo na help is on the way. Ano po ang ibig din yung sabihin doon? Maraming uri ng tulong ang paparating sa iba't ibang paraan, kasama dyan ang tulong pang ekonomiya namin. Pero hindi ko tutulungan ang rehimen sa Iran. Sa katunayan, inalis na nga namin yung kakayahan nila sa nuclear program. Kung ganyang kalakas ang aksyon na tinutukoy ninyo, ano ang endgame? Ang endgame ay manalo. Gusto kong manalo. Paano ninyo ilalarawan ang panalo sa Iran? Gaya ng ginawa namin sa Venezuela, gaya ng ginawa namin kay al-Baghdadi, at gaya rin ng ginawa namin sa Iran, kung saan winasak namin ang kanilang nuclear threat. Pagdating ng B-2 bombers, sa loob ng humigit kumulang 15 minuto, nabura ito, nawasak ng husto. Sa madaling salita, anuman ang gagawin ng Pangulo ng Amerika sa bansang Iran, tiyak na buburahin nito ang rehimen doon. Kung ano ang ginawa niya kay al-Baghdadi na leader ng mga ISIS, kung anong ginawa niya sa rehimen ni Maduro sa Venezuela, kung anong ginawa niya sa nuclear project ng Iran, posibleng ganun din ang kahahantungan ng pamahalaan ni Ali Khamenei sa Iran. Hindi man natin alam sa ngayon kung paanong gagawin ng US ang kanyang plano at kung kailan, pero isa lang ang ibig sabihin ni Trump, mabubura din ang kasalukuyang pamahalaan sa Iran. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.